probability. Ano? So, calculate. Copy ko lang saglit. Sa tinahanan po ng similar problem. Okay, kung makita. Anyway, bisado na naman ang probability. Calculate the probability that if somebody is tall, meaning taller than 6 feet or whatever, the person must be male. So, assume that the probability of being male, so class, on a clean paper, isulat nyo po yung mga given information natin. Start with the given, which is the probability of being a male is equal to 0.5. No, copy nyo muna, tapos ita-transfer ko dito sa kabila. And then, so likewise, the probability of being a female, of course, will be equal to 0.5. Kasi dalawa lang naman ang gender, male-female, so the summation of this probability should be 1. Aside from that, the given information, suppose that 20% of males are tall. Ang ibig sabihin ng statement na yon, suppose ang non-information class ay yung certain. Ay certain ka na kapag male, kaya sabi, ang probability na lalaki yon, ay suppose that 20% of male are tall. Given na siya ay lalaki, siya ay matangkad, ay 20%. Okay, 0.20. Tapos, ito po yun, statement na yun. And that 6% of females are tall. Probability that it is known, it is certain that a person is female that is also tall is equal to 0.06. Ngayon, tayo ay tinatanong dito, this exercise, we are being asked of several questions. If you know that somebody is male, class, if you know somebody is male, how much information do you gain in bits by learning that he is tall? Okay, kung alam mo daw na lalaki yun, gaano kalaking information ang iyong na-acquire nung nalaman mo na siya ay lalaki. Okay? Ano naman yung learning mo na nagain kung nalaman mo na yung lalaki naman ay tall? Yung babae. At finally, how much information do you gain learning na yung tall person ay female pala? O, bago natin sagutin yon, meron ako mga basic questions. Ano yung basic questions ko? You can use the chat box for your answers and you are required to answer everyone. Okay? Ang question ko ay thumbs up, thumbs down. Pwede ang maging sagot. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Tingnan lang natin. Is it too surprising for you to know that a male person is tall? Ay, pakisagot. Mas surprise ka ba na malaman na isang lalaki matangkad pala? No. Diba? Yung, lalo na kung Pilipina yan, kung Pilipino pala, Pilipina. Kung makita mo na yung isang Pilipina, matangkad pala, meron bang mas added na information sa'yo na,
Matangkad pala siya, babae. Saan mas malaki yung learning? Class, yung kanina A na situation or yung B na situation? Yung malaman mo na matangkad yung lalaki or yung B malaman mo na matangkad yung babae? Yan. So, sana nagagrasp niyo yung gusto nating malapalabas dito aside sa ating probability. Parang halimbawa, sabi sa'yo, uy, may guest tayo, si ganito, tunog lalaki yung pangalan. Tapos makita mo, ano lang pala, kasi laki lamang ni Carlos Yulo, ay maliit pala siya. Di ba masusurprise ka na malaman mo, or medyo mas may added na learning kung nalaman mo na maliit pala yon kasi next-expect mo, lalaki, matangkad yan. Ano pa? Anyway, so to answer the questions, class, ay di kailangan nating malaman muna yung probability na sila ay matatangkad. Kasi yung pagiging matangkad ang pinag-uusapan. So, transfer ko po dito, class, yung mga probability. Male is equal to 0.5. Probability of female is equal to 0.5 also. And then, it is given that T over M. T given M is equal to 0.2 and T, and tall given female, that is equal to 0.06. Ano? Tingnan natin ulit. 6%. Bihira naman talaga sa babae ang matangkad. So, ang kailangan nating malaman muna to answer the questions will be, what is the probability that a person is tall? Okay, can you share? Kung gusto mo yung mag-volunteer na naka-mic on, pwede mong sabihin. Kung gusto naman, through na lang, chat. Ano ba yung mga circumstances na matangkad pala yung tao? Alas, given sa situation ha, babae, lalaki. O baka magtagal pala tayo, ako na magpapaliwanag, sabihin nyo na lang kung naintindihan nyo. Ang probability class na maging matangkad yung isang tao ay yung maalaman mo na siya pala ay isang lalaki. At kung lalaki siya, given na siya ay lalaki, edi siya pala ay tall. So, it follows, class, yung principle natin ng conditional or the union of probability. The multiplicative rule. Ano po yung multiplicative rule? That P of A union B is equal to the probability of A. Nalito ako. Hitay muna. Hita-refresh. Tayo lang. Naglag. Anyway, baka magkamali ako na maisulat. Hayaan nyo na muna ang ganyan. Thickness. Yan. Plus, ituloy ko na lang muna to at medyo bigla ako naglag. Okay. Additional information lang naman yun. P of F multiplied by P of probability na babae siya, tapos given na siya ay babae, siya ay matangkad. So class, that will be equal to the probability of being a male, 0.5, and then probability of being tall given male, 0.2, plus, parang kinukuha mo class din ay P of M intersection T. Ari naman ay P of M F intersection tall. So, plus 0.5 multiplied by 0.06. Pakuha naman part by part, hindi yung buo. I need part by part, tapos saka natin siya ito total. Okay, pakisend po.
gamitin niyo po yung ipinakita kong variable, ari class, ari yung pinaka-variable niya. Okay, para dito sa question. Ang kailangan mo class na i-recall ang iyong conditional probability na knowledge. Naulo ko. Kayo pa-send po dyan sa chat box ha. Okay, let's see. So, the answer is 0.10. Maging consistent po tayo ha. Kung 2 decimal places, 2 decimal places po yun. 0.10 and 0.03. Tama na. So, the total is, okay, you add, that is 0.13. So, ang probability pala class na maging tall ang isang person ay 0.13. Bakit din ako nagsimula? Kasi hinahanap sa atin class, this as of the probability of male that a given person is tall, given the person is tall, that person is a male. Okay? So, to find that class, okay, what is, the first question, what is the probability that a person is tall, given that a person is tall, that person is a male? So, that follows class yung ating concept ng conditional probability. Ano? So, sa conditional probability class, that is, say for example, yung general principle na sinasabi ko sa inyo kanina, say the probability of A given B, if that is intersecting, not mutually independent, will be yung ilalim, laging yung given, probability of B, say for example, at yung taas, yung intersection nila. A intersection B. Likewise, pwede mo rin sabihin ng probability ng B given A, given na hindi siya mutually exclusive, is probability ng
A intersection B over probability ng A. Ano, yan po ang ating conditional probability. If you can recall, pabalik sa ating stat 1. Ano, kailangan nyo ma-recall, ginagamit dito, gagamitin sa compre. So, having this said, so that will be equal to the probability of being male intersection tall or tall being intersected to being a male divided by the probability of being tall. And that would be equal to, meron tayong value ng M intersection T, which is 0.1 or 10, at yung probability ng pagiging tall ay 0.13. So the answer will be okay, send po sa chat box. Aside from following class, yung ating tinatawag na conditional probability, it can be also said that it's following the theory of the Bayes rule. And the result is, nasaan yun? 0.7692. Yan. 0.7692 or 77%. Ngayon, ang tinatanong sa atin, ano ang ating na-learn? Ano? So, titingnan natin yung anong information na naging mo nung malaman mo na ang isang lalaki pala ay tall, which is yung ating sa point 2. I need another slide or our answer. Okay, meron tayong next question dito. Sabi, if you know that somebody is male, how much information in gain in bits by learning that he's also tall? So, ang binabanggit class doon ay yung P of T given M na 0.2. So, gaano daw ang iyong information na naging doon? That is, knowing that a person is a male, tama ba? And that he is tall, TM, yes, correct. And that is a 0.2, ano ang naging mong information? Kung babalikan natin class yung formula, that is P, or the probability multiplied by logarithmic and base 2 of 1 over probability. Muna. So, kung kukunin natin ang ating naging na information ay, try muna natin, ako muna plus, hiram lang ako saglit ng calculate para ma-check yung answer. Ay, ano yung ano? Solve ko lang class muna sa aking calculate. 1 over
1 over pi. 1 over 0.2. Hindi ko alam kung nasa ang log din. Diba, kasi matagal na akong di nagamit ng calculus kasi hindi ko alam kung nasan ang logarithmic. Need help? Anong log ito? Logarithmic. Thank you. Nagpasis ako doon sa mga sadyante paano gamitin din sa calculus yung ano. Kasi hindi na ako matagal na akong hindi nagamit ng calculator. Alam ko na. Okay. Yan. Solution. So, pagkuha ng ating h, that will be, of course, logarithmic and base 2 of our probability. 1 over pi. So, yan yung common natin na formula. So, using this probability class, that it will be equal to the amount of information that you gain, knowing that a male given that a person is a male, he is tall, is logarithmic and base 2 of 1 over 0.2. Yan. Pakisagot po. Tinan ko lang kung tama ang sagot. Yan. Resolve po. Pakisend sa chat box ng ating sagot. Okay, answers on our chat box. 2.3219. 2.3219. 2.3219 bits of information. Okay, let's answer naman letter B question. How much information you gain by learning that female is tall? So, yun yung probability that a female person, given a female person is tall, which is equal to 0.06. Diba? The gained information is equal to the logarithmic and base 2 of the ratio or the reciprocal of your, hindi pala reciprocal, 1 over your pi. So that will be 0.06. Yeah. Okay, your answer? 4.06 or 0.589 bits. 4.05, 89 bits. How about C question? Finally, how much information do you gain learning that atoll
given yan class, is a female. Yun po yun. Sinolve ba natin yung letter C? FT. Wala pa. A. Wala pa. So, hinahanap sa atin, anong naging information? Learning that atoll, yun yung given, is a female. Yun yung unknown. Ano? Ari yung certain, ari yung uncertain. Okay? So, that is, we have to find P of F given T. And using the base rule or the conditional probability po, ang base rule class, dito na-apply yon. Hintay ha. Yan. Ito pong part na to, ang ginamit po natin dyan ay yung ating base rule. Kung maalala nyo dun sa stat, bias rule. Dito sa part na ito lamang, tig-iisang iyan, ang ginamit naman natin diyan, yung conditional probability natin. Ano po? So, tandaan nyo lang yung principle, yung formula. Ano, kung ano yung given, yun yung denominator, tapos yung taas, yung kanilang intersection. So, ito, ano yung, given, tall. Ay di, yun yung magiging denominator. At yung inyong numerator, following sa conditional probability, yung intersection nilang dalawa. Okay, pa-thumbs up, na-recall ba ang probability? Conditional. Tapos pag nilagay mo naman yung counterpart niya na lalaki, di nabubuo mo yung scenario nang bibigay sa ng 1%, 100% result, base rule na po yun. Okay? So, to solve for this one, ay di babalikan natin yung ating given information. So, dito sa ating given information, binigyan naman tayo ng, na-solve po natin itong part na to. Okay? So, itong intersection naman, by reverse lamang, so that's P of F multiplied by P of T given F. Which is actually yung 0.03 natin. Pero, to illustrate sa inyo, yung kabuuan ng solution, hindi na pala pwedeng i-breakdown, kukunin na lang natin which is actually 0.03. Okay, so that will be 0.03 divided by the probability of being tall, yung sinolve natin at the start, which is 0.13. Okay? So what is the probability that given that a female person is, what is the probability that a person is tall, that person is a female? Okay? So yun po ang pag-read sa kanya. Super sakit na ulo ko. Okay, your answer po, 0.2308. Okay, 0.2308. Okay? And then, next will be, tinatanong, what is the information gained? So that will be equal to log on base 2, pwedeng gamitin ng ln kung gusto mo. Pwede mo namang gamitin yung equation 1 dun sa equation 2 on a certain twist lamang. 1 over 0.2308. Super sakit ang aking po. 2.1153. Well, I don't have a copy of the answer, no? Limot ko na din. Since handa ko naman ng probability, kaya kaya namang isolve. So, this is bits also. Okay. Let us derive some conclusion. Hindi ito conclusive ha, o general na applicable sa buong mundo. Kumbaga, hindi universal truth ito. Based lamang dito sa data. Kung pagkukumparahin natin class itong dalawa, given na babae siya, nalaman mong siya tall, 4.06 or 4 bits, babae siya, at nalaman mong siya tall, 4 bits ang information na gain mo. Dito naman sa letter C,
siya ay tall at tapos nalaman mo na siya pala ay babae, mas maliit naman yung kanyang bits. O, naghahanap ako ng relevance. Alin ba yung mas surprising na malaman mo? Yung babae na nalaman mo siya'y matangkad, o siya'y matangkad na nalaman mo siya'y babae? Para sa akin yung letter B. Generally. Pero meron tayong given na data according to the example, which is a certain study. So, hindi ko naman siya mailapat. Pero agree ba kayo, class? In terms of learning, parang mas malaki yung information mong magiging yung sa kalahatan na ang meron daw babae at nalaman mo siya ay matangkad. At yung isang senaryo, merong matangkad. Nalaman mo siya ay babae. Alin na mas malaking information para sa'yo ang malalearn mo? Parang yung aha moment mo na, alin doon? Which is your choice? Okay, yun nga yung aking point din. Ano pa? So, we're done actually with this part. Hindi na class kasama, sige, mag-select na lang ako nung talagang na-exam ba siya, nasasama siya sasama ba siya sa exam? Tay class. Ako'y nakahanap ng libro din sa baba. Ako walang garning copy at hindi naman ako nag-CIE. Sisilipin ko lang saglit. At titignan ko kung may problem din na pwede kong magamit sa inyo. Give me some few, Ergo. Huh? Saan kaya yun itinatanong? Cognitive. Tingnan ko lang. Baka may problem din akong pwede ma-share sa inyo for the topic na Gusto ko din kumuha ng problem para class. Para preparation niya sa compre at preparation niya rin sa inyong pagka-take ng board. Hanap na akong problem. Mahirap kasi class mahirap maghanap ng problem tungkol sa Ergo 1 at sa Ergo 2. Lalo na sa Ergo 2. Yan. So class, since ang topic din ni class ay channel capacity or bandwidth, tigat ating nabanggit nitong nakaraan, balik ako ng bagay. Ari po, the bandwidth or channel capacity is the maximum information processing speed of a given communication channel. It is given by the bit per unit of time. To inform class, ang ating ito ay channel capacity. Yan. Channel capacity. Ang unit niya ay bit per second. Hindi sila pareho class ng bandwidth. Kasi, isulat niyo po class, ang bandwidth ay equal sa inverse of channel capacity or vice versa. Baliktarin ko. Channel capacity is inverse of bandwidth. Bandwidth. Okay? And the bandwidth class, the bandwidth is usually denoted by the variable P. So, kung i-show mo po siya into equation, the channel capacity is equal to 1 over B. Yan. So, mag-practice problem muna tayo bago tayo number yun? 20.
bago tayo mag-discuss ng panibagong lesson. Number 20. Okay. So, mag-a-add po ako dito ng slide para sa ating problem solving. Wait nyo lang po malagay ko yung problem. Ano, kayo nakakita ng libro kanina tamang-tama. At makaka-practice problem tama-tama. At ako'y makabilis maka-send. Ay, pipicture ako. Wait lang kasi. Yeah. Pero hindi ko nasulatin. Ano nga? Send. Supposed to be magdi-discuss na ako ng panibagong topic last, kaya lang. Nakita kong maaring libro, sabi ko magamit mo na. Yan. Crop ko lang, class. Yan yun ang pangit at pinicturean ko lang ang dali-dali. Ay, permission to turn off the camera pala ako, ha? Yan. So, solve po natin. Nakikita naman ng maayos, basaga. Okay naman. Readable pa ga. 03 readable naman yung ipinaste ko. Extend ko ng kaunti. Yan. So, after a while, the sorter notices that purchase order is collected as follows. Bakit yun? Ano ba itong sinundan? Mali pala. Ay mo na, class. Ari pala yung pangatlo ng tanong. Ulitin ko. Ulit. Isa pa. Meron. Picturean ko lang ulit class yung pinagsimulang problem. Meron palang umpisa yun. Para ano? In preparation for your midterm. Pero ano class, sa face-to-face natin, mag-ano pa rin tayo, magpa-practice problem pa rin tayo. Na-prepare ko na yung problem na yun para sa next meeting. Ano yung nakita ko kanina. Yung libro sa baba. Hindi, arin na lang muna aking. Yan yun ang tabingi ang aking pagkaka-picture, ha. So sabi dyan, a company is using three-digit order stops to code purchase order on a business. The initial step is to sort according to the first digit. So, may company, meron siyang coding system para sa kanilang purchases or purchase order na 3-digit.
The initial step is to sort according to the first digit, and there are 10 possible answers on the purchase order. 10 options daw are yung first digit. This step accomplished by pressing a key button with a corresponding number. So, siguro number na yun ay 0 to 9. Ano? Tapos, pag na-press na yung button, which dumps the order to the bin. Halimbawa, pumindot ka ng 0, edi may particular na product na naka-assign doon, idadump daw doon sa bin, yung particular product. A typical sorter can sort 60 orders per minute. So, yung class yung productivity ng person. Productivities, ari application, 60 orders per minute ang kaya niyang matapos. And it takes a minimum of 0.3 seconds to push the key with cognitive processing involved. Yung kanyang reaction time. Okay? 0.3 seconds to push the button. Okay, muna natin dyan yung ating given. Sabi, assuming that the order is collected evenly, what is the purchase order sorter's bandwidth? O, balikan natin yung pinag-discussan natin na bandwidth and channel capacity. So, bandwidth ang tinatanong. Ang sabi sa atin, ang channel capacity ay bit per second, say for example. So, ang bandwidth class ay given siya as the inverse, which is equal to time per amount of information, second per bit. Naintindihan ka po? Kahit ano pang time yun, basta time per bit. Time per amount of, Yan. Time per unit of information. Clear ba tayo sa tinatanong na bandwidth? Gaano katagal kada isang unit of info. Okay, yun ang ating hinahanap na bandwidth. Okay? So, to solve, paano nga ba isosolve? Kaya, makikita niyo sa choices class na ang unit niya is in terms of seconds per bit. Okay? That's number 18. To answer the problem class, that would entail us the pangalan na rin. Hindi pa natin nadaanan. Gagamit tayo class D yan ng tinatawag nating response time. At yung response time class ay nagbe-behave siya according to the regression regression theory. So, before we can answer these questions, there could be foundation na formula pa na kailangan nating i-establish. Okay? So, allow me to open and present a new material. Supposed to be mag-a-attention ako, pero i-finish muna natin yung problems which is related to solving probabilities for the information processing theory. So, give me a few minutes po. Open ko lang po yung file which will help us solve problems such as this one. Okay? Wait lang po.
So, itong material na ipe-present ko, class, most likely, ay wala pa siya sa inyong copy. Kasi yung Hick-Hyman Law, yun ay kabahagi ng ating HIP. Pagkatapos, kapart din siya nung dulo nating application. Kaya parang nahahati siya ng application ngayong pang midterm at saka yung isa naman ay sa bahaging pang finals. But you need to know about this Hick-Hyman's law and the Fitts law. So, yung next natin ding class experiment ay in relation dito sa ating topic na reaction time. So, kung wala kayong copy nito, okay lang muna, bibigyan ko na lamang kayo ng copy next time, i-absorb nyo na lang muna yung concept. So, the speed and difficulty of decision making and response selection as discussed earlier are influenced by many factors. Pag tayo ay gagawa ng desisyon at ng pagre-response natin, many factors. At ang isang factor class doon ay yung ating reaction time. At ang ating reaction time class ay may dalawang klase. Yung simple na reaction time at yung ating choice reaction time. To simply illustrate po, meron ako dito na di pala nakashare. Ang nangyari? Nag-unshare ba, class? So, may ide-demo ako. Ito dati yung ginagamit namin sa experiment. Na ngayon nga ay hindi na namin na ipaputilize kasi may COGLAB, pero hindi pa rin namin fully naman ma-implement ng husto ang paggamit ng COGLAB kasi aming kinakapapa ng husto. So, may bells. May sushow ako sa iyong, ay mali pala. Ano nga class yung pangalan ng natin sa Ergo? Design Tools, Design Tools. So, magsushow ako sa inyo ng simple experiment para ma-illustrate ko sa inyo ang simple at saka choice reaction time. So, I need to open lang yung ating app. Okay? Habang iniintay kung mahanap iyong application, nawala. Isundo ko muna yung aking discussion. Okay? Para hindi ako ma-pen. One attempt on quantifying this process is typically performed through a choice reaction time experiment in which the operator will have to respond to several stimuli with appropriate responses. Okay? This could be considered a simple decision making which requires us to give an appropriate response given a certain signal. Now, class, yung process ng pagbigay natin ng response for or an action for a stimuli that has been presented to us, yun po ay pwede natin ding i-quantify in terms of bit. And usually, according to the Hick-Hyman law, through time ay kaya nating i-describe yung relationship noong response time at saka yung yung ating response time, yan, naputol tuloy ako, na siya ay nagiging linear, yung behavior. So, yung binabanggit ko sa inyo, class, since, di ba, alam natin yung sa response ay yung ating linear na relationship, that is y is equal to, or y hat is equal to a plus bx. So, in relation to Hick-Hyman's law, yung ating y, which is typically tinatawag nating response or dependent variable, yun ang gagawin nating response time. Yung a, nananatili siyang y-intercept natin. Ano yung nga bang ma'am yung y-intercept? Kung saan dadaan yung linya, positive y ba or negative y-axis, yung line. Plus, b, the slope, class, alam naman natin yung slope, gaano katarik yung linya, pababa or pataas.
NX, yung ating predictor, regressor, independent variable, predictor, regressor, independent variable. Yan ang mga common term. Ano? At yung ating X ay ipapalit natin ay ang ating age or amount of information. So on this equation of the regression equation, the response time will be RT in terms of seconds. Age is the amount of information in terms of bits. A is the intercept, the line where, or the point in the y-axis where the line will pass through. And B is the ating slope. At yung slope natin, class, yun ang tinatawag nating information processing rate. At yung information processing rate, class, ano nga yung sabi ko sa inyo kanina na B? Paki-chat nga, di ba may binigay ako sa inyong term kanina, ang variable ay B. Can you recall it? Bandwidth ba siya o channel capacity? Class? Natandaan ba or hindi? Yung sinulat ko kanina sa channel capacity natin na discussion, bandwidth. Correct. Ano? So, yung bandwidth natin ay tinatawag nating information processing rate. Dahil ang unit po ng bandwidth ay bit per second. Ano? So, yung bit per second pala, yun po yung ating slope. Okay? Now, hindi pa rin mag-open class yung aking, yung aking design tool. Bakit kaya? Like ulit. Yun. Okay na. Naghang lang palang bahagya. Okay. Allow me to share my entire screen. Last, para lang inyong maintindihan yung ating sa design tool. Okay, naka-entire screen po ako. Nasaan yung aking design tool? Wala. Yan, nakikita nyo po? Yes or no? Paki-respond naman, hindi ako pwedeng bumalik doon sa environment. Oo at hindi na lamang. Mic on po. Yes? Yes po. Yes, thank you for that. Yes po, ma'am. So, click the button. Tapos punta tayo sa ergonomic. Ergonomic, hindi pala. Cognitive experiment class. I'll have simple reaction time. Ito yung experiment natin before, no? Nung hindi pa tayo nagko-coglab. Ako class, kung tatanungin niyo, okay lang sa akin na hindi bumili ng coglab. Ano? Kasi ito naman itinanggap din noong mga, ang pangalan na yun? Yung ating mga accreditor. Kasi nung nakita nila at na-demo ko sa kanila, sabi na, ay may ganun pala. Pwede na palang hindi bumili. Oo. So, class example, simple reaction. Anong ibig sabihin ng simple reaction? So, dito po, may lalabas na color. Wala akong ibang choice, kundi mag-press ng button. Kumbaga, wala kang information learning na makukuha kapag simple reaction. Kunwari, green. Pinili ko yung green class. Lahat naman ng lalabas diyan ay kulay green. Nakita ko siya, respond ako. Tapusin ko lang class yung experiment. 10 trials lang naman to. Yan. So, dito, view mo yung result. Ay. Nangyari? Hindi ko alam kung bakit hindi naganap. Anyway, class, hindi ko alam kung anong naging error niya. At nagkaganon.
Try ko lang ulit ha. Kasi ngayon ko lang na-encounter na nag-error to. Okay. May problem talaga. Siguro dahil class nung ako'y nagpa-reformat. So, kailangan ko siyang i-install ulit. Okay. Alam ko na kung bakit. Anyway, so mapapansin nyo class, doon sa ginawa kong experiment, ay wala naman akong, may iba ka bang gagawin, class? Pag-iisipan mo pa ba kung anong iyong desisyong gagawin? Di ka pumili ako ng green button. Pag lumabas ba yung green button, may iba pa ba akong option bukod sa pindutin yung response na nakita ko siya? Paki-answer naman. Ang instruction, pag nakita mo yung green na bilog, i-press mo yung nakita mo siya, response button. Question, may iba pa ba akong pwedeng gawing ibang response bukod sa i-press ko yon? Your answer? Meron, wala? 03. Wala. Pero hindi dapat ganun, wala. Yan, nagwala kayo sa chat box. Wala. Ibang pwedeng gawin. Pag-iisipan mo pa ba ang gagawin mo? Oo or hindi? Nung nakita mo yung green, pag-iisipan mo pa ba kung anong gagawin mo? Tanong, kung hindi mo pinag-isipan, may na-learn ka ba na nakita mong green yon? May nag-gain ka pa bang information na nakita mo na green ito? Meron ba? Wala. Paano kung dalawang choice yon? Isang red at isang green. Iintayin mong may lumabas. Tapos, saka ka magkakaroon ng response. Alas, pipindot, kunwari, lumabas yung green, may dalawang choices ako ngayon. Kung green yung lumabas, ilalagay ko green. Ikiklik ko yung green. Kung red yung lumabas, ikiklik ko naman yung button para sa red. Tanong, meron ba akong pag-iisipan kung dalawa yung option? Meron ba akong pag-iisipan kung may dalawang option na nalalabas doon? Meron. Mga simple lang yung tanong ko ha. Para lang malaman nyo kung paano natakbo ang utak natin. Sunod, alin ang mas matagal? Yung may choice o yung wala? Alin ang mas matagal ang reaction time? Yung may choice o yung wala? Yung may choice. Alin ang mas matagal? Yung maraming choice o yung konting choice? Alin ang mas matagal kang mag-respond, mag-make ng decision? Yung dalawang choice o yung maraming choices? So ano ngayon yung ating ini-illustrate doon sa linear regression? Ang relation ay the more choices, alternative that you have to choose from, the longer the time of decision making or reaction time. So, directly proportional yun. As the number of choices increases, the amount of response time increases also. And that established a positive linear relationship. Did you get the point that our reaction time is equal to A plus BH, class? Na-establish ko na ang regression theory based on that simple experiment. Okay? Yun. Sana'y malinaw. Unshare ko na po yung aking screen. Bago tayo magpa-break, itapusin muna natin yung problem na iyon. So, babalik ako kay Hickhyman. Yan. So, na-explain ko na, sana'y naunawaan nyo sa simpleng illustration, anong ibig sabihin ng ating equation of the line. Sabi dito, note that when there is only one choice, okay, when the light appears, red lamang, pipindutin mo lang yung response button. So class, ang H doon ay 0. H is 0. Katulad ng nabanggit na ninyo, tinanong ko kayo kanina, anong na-learn mo? Nang lalabas pala doon ay red, wala. Dahil sa dyan namang ang iniintay mo ay red talaga. Such that, if you have that equation of the line class, response time is equal to A plus B, H. Ngayon, kung ang ginagawa nating experiment class ay yung sa simple, when there is only one choice,
ang mangyayari, H is 0. Wala kang learning. Alam mo na red yun. Pipindot ka na lang. Hindi mo na pag-iisipan kung hindi ba red yun. Kasi sadya namang red lamang. Walang ibang option. So, ang mangyayari po, ang H dito ay 0 kapag simple reaction time, ay kapag 1 yung choice. So, itong buong term na to ay mazi-zero out. Such that the simple reaction time will be simply equal to the A or the y-intercept. At kapag nangyari po yun, this equation pertains to the simple reaction time. Again, kailan nangyayari yung simple reaction time? When the response time is just equal to the value of your intercept or the common amount of time for only one response. So, to continue, overall choice reaction time may also vary due to variety of factors. Anong ibig sabihin? So, linearly yun. Response time is equal to A plus B, which is the bandwidth, multiplied by the amount of information. The more choices, the longer the time. But aside from that factor of the number of alternatives or choices that you have to decide upon, there are also other factors that may affect yung ating reaction time. Hindi lang yung bilang ng alternative. Ano daw yon? The greater the compatibility between the stimulus and the response, the faster is the response. Class, totoo yun. Kapag pag-align, kumbaga sabi sa iyo, itaas mo ang iyong kamay kapag ikaw ay agree. Pero ibaba mo ang iyong kamay kung ikaw ay disagree. Mali. Ibataas mo yung kamay mo kung agree ka. Ibaba mo yung kamay mo kung disagree ka. Madali yung sundan. Para class kung sabihin ko, instruction letter B, itaas mo ang iyong kamay kung hindi ka payag at ibaba mo yung iyong kamay kung payag ka. Alin ang mas madali na sagutin o bigyan ng response? Yung A, raise your hand if you agree, put it down when you disagree. Or B, raise your hand if you disagree and put it down when you agree. Alin ang mas madali? A or B? A. So, bakit thumbs up na gets nyo ang simple example? The greater the compatibility between the stimulus and the response. Okay? The next. The more practice, the faster response. However, the faster operators try to respond, the greater number of error. Totoo naman yun. Practice makes progress, leading to perfect. However, if you're already skilled, your tendency is to become overconfident. And the overconfidence class might lead to committing an error. Do you agree? Yes. Ano pa? Next po. Similarly, if there is a requirement for very high accuracy, class, nonetheless, kailangan mong sabihin, talagang kung may accuracy, mag-iisip ka ng matagal. Hindi ka pwedeng magdesisyon ora-orada kung critical ang resulta. Diga? So, a requirement, air traffic control. Alam nyo ba yung nag-crash doon na yung pagula ang na-accidented sa aeroplano, kaya pinag-isipan ng mabuti kung siya ilalanding or hindi. Okay, tayo, wala. Namatay din naman. Ano? So, sabi dyan, if there's a requirement for very high accuracy, air traffic, signal detection, pag-oopera, gera, ano pa, quality control inspection, and others, the response time will become slower. Babagal. Kasi you have to think a lot. Tapos pala, class, speaking of this statement, sabi ko dun sa inyong exam, give real-life example of application of SDT like air traffic control. Alam mo ginawa nung iba? Yung air traffic control lang in-explain. Ay, ang sabi ko nga example lang yun. Hindi ko naman ipinapa-example yung air traffic control. Kasi in-example ko na yun sa Pero, binigyan ko pa rin ng kaunting merit. Sayang din naman. Hindi lang nakakuha ng perfect point. Baka magtanong sa akin, bakit po RA hindi 5? Hindi naman yun ang tinatanong ko. Magbigay ka pa ng iba katulad noon. Okay? Anyway, similarly, if there's a requirement for very high accuracy of your decision, the response time will become slower. That is certain. So this inverse relationship is known as speed-accuracy trade-off. Ano nga ibig sabihin ng salitang trade-off?
if one area or aspect you want to have it a good quality, okay, the other aspect will suffer. Depende na lang yung level ng pag-suffer niya. So, parang sabi dito, kung gusto mo maging accurate, ang trade-off nun, tatagal ang iyong response time. Naintindihan po ba? Speed accuracy trade-off. Kung gusto na mong ikay magmadali ng desisyon, ang trade-off noon ay mag-error ka. Okay? Next po. 1125 tension. So, sana yung malinaw sa atin na rin in-explain kung Hick-Hyman's law. So, ngayong class, hindi naman ayan mismo ang aking gustong i-point out kasi, ari ay pang pangalan na to? Doon sa after midterm. Pero, kaya ko siya diniscuss sa inyo ay dahil meron tayong gustong isolve. Ari, yan. Ito ang gusto nating, para lang class, magamit ko doon sa ating solution yung ating formula. Para alam nyo na, meron palang pangalan na rin. Meron palang tinatawag na response time na formula. Ngayon, balik ako, foundation lamang naman yon. Balik ako dun sa ating gustong isolve. Ini. So, knowing that, meron pala tayong formula ng response time class. Yan. The response time is equal to, A plus BH. And take note, class, that the H information for equally likely, class H, can be also written as the logarithmic and base 2 of your N. Tama? Ika, class, yung inaral natin kahapon ba? So, the response time can be also written as A plus B logarithmic and base 2 of N. Can you send me a thumbs up kung naintindihan nyo yung equation? Saan ang galing yung equation? Dun sa linear relationship na as the number of choices increases, the number or the time of the response is also increasing. Okay? So, gamit yung ating idea na yan, pwede na tayong mag-solve sa problem na ito. Okay? So, how do we solve? Using the formula, class, that is, the response time is equal to A plus B logarithmic base 2 of N. So, sabi sa atin, assuming plus, a typical sorter can sort ganyan. Tapos, i-assume natin, assume that equally likely outcome. Alin pong equally likely outcome? Yung equally likely outcomes. Ang alin? Yung pag-occur ng numbers 0 to 9. Kasi class yun ay ipipindot mo bigat dial or push button na 0 to 9. Ay di ko consider mo na kada isang number ay same naman ang probability ng occurrence. Such that, pwede po natin makuha ngayon ang ating response time. Okay, so the response time will be equal to A, ano palang ating A? Ito class, itong ating magiging A. Bakit? Sabi dun sa given, ay it takes a minimum of 3 seconds to push the button. Digang ibig sabihin class dun sa y is equal to A plus bx, yung A yung initial value na pagsisimulaan ng lahat. Parang yung alalahanin yung example ko sa inyo before, nang tayo nagklase ng stat 2 na linear regression. Ang A natin doon sa pamasahe ay yung 13. Lahat, basta't sasakay ka, ang pag-uumpisahan mo ay 13 pesos. Gets nyo?
So, ito naman, mga numero, common time sa kanila, once mag-press ka ng kahit alin, na 13. Kunwari, ang keypad placement natin class A pa ganito. Yan, ganyan. Tapos may isa. Bawas 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung dito magsisimula ang iyong daliri, ito class ang daliri mo, lahat sila ay may pag-uumpisahang 0.3 seconds. Kung dito mag-uumpisa, madadagdagan na lang yon depende kung gaano palalayo or kikibo ang iyong kamay. Pero lahat sila may initial value na 13 seconds, common time. Clear po ba yung A? Common time para sa lahat, 0.3. Okay, so that is our A. That is 0.3 plus B multiplied by hindi pa natin alam yung B, pero alam natin kung ilan yung ating value ng outcome, which is 10 numbers from 0 to 9. Okay, pakisimplify naman po para mag-arrive tayo sa isang general formula. Okay, ano pong sagot? RT is equal to 0.3 plus yung value class nung nung logarithmic of 10. Okay, pahingi po nung, yan, 3.3219. 3. Pero class, yes, yung H yan. 3.3219. 3.3219 B. So, may nakreate tayong equation. Okay? So, ano yung sunod natin gagawin? Ang pinapahanap sa atin class ay what is the purchase bandwidth? Ang hinahanap ay yung B. Ito, B. So, para mahanap natin yung B, kailangan nating malaman yung response time. Okay? Tingnan natin yung other given. Sabi daw, yung person ay kaya mag-process ng 60 orders per minute. Ano? Productivity niya. Okay? So, pwede nating i-derive dun class yung ating response time. Ano? Gaano siya kabilis per order. So, kung kukunin natin yung reciprocal class, itong productivity niya class, yan yung kanyang sorting rate. Okay? So, kung kukunin natin ang kanyang response time class based from the sorting rate, it will be the reciprocal. So, kung kukunin mo yon, 1 minuto, kada 60 na order, class. 60 orders. Okay, so kung ating ita-translate yon sa segundo, that would be for every minute, there is 60 seconds. So, kailangan kasi nating class makuha yung response time, gaano siya kabilis. So, lalabas na 1 minute per 60 order, dito ko kinuha yon, ni-reciprocal ko lang, multiplied by 60 second per minute para matanggal yung minute. So, lumalabas ngayon na meron siyang 1 segundo sa kada isang order. Tama ga po? Naintindihan ninyo? So, nakuha natin yung response time. Class, can you still follow? Yan. Matututo ka lang class mag-utilize talaga ng given information. And always know the units na iyong ginagamit.
Okay? So, to continue, nakuha natin yung value ng response time plus response time is equal to 1 second per order. Tapos, nakuha din natin sa equation that response time is equal to 0.3. Uy! Wait lang, class. Bakit ka nakarating din sa taas? Nag-message ka na? Sorry. Pinaba ko pala. Opo, nag-online. Hindi ako nakabasa. Class, wait lang ba? Buti na-illocate ka. Class, wait lang. Ako sa iyo. Dayo ko lang Sorry. pisina. Sensya na po sa counting kaabal, lahat may nagpakuha lang sa akin ng transcript. Natawag pala. Ako'y busy sa klase. Okay, so, ano nga to? Yung RT natin ay 0.3 plus 3.3219. Okay? 0.3 plus, kalimutan ko. 3.3219, 3.3219B. Tama ga? 3.3219B. Yan. So, pwede natin siyang i-equate ngayon. Therefore, 1 is equal to 0.3 plus 3.3219B. And that would be equal to 0.3 minus 1. Di pala. Ba't ko binaliktad? 1 minus. Positive na din pala yun. 1 minus 0.3 divided by 3.3219, which is B. Class, lipat ko doon, divide ko yon. That is B, which is actually our bandwidth. Ano pong sagot? Si class, ang dinidiscuss natin sa information theory ay ang pagkuha ng amount of information at ang pagkuha ng bandwidth at channel capacity. Ano? Yan. So, the answer is 0.2107 second per bit. Okay, 1 bit of information will take about 0.2701 of a second. 11:38 time check. Tapos, ano pang tinatanong? So, anong sagot? Letter ano? Alas, mali niyo. Ayun, class, ikinuha ko sa reviewer ng review center. So, ang sagot ay letter C. Clear tayo, class? Ngayon, ay bago natin isundo, mag-break muna tayo. Saan na? Nasaan yung isang problem? 19. Ang sunod na tanong ay i-continue na natin, class. Ang sunod na tanong pala doon ay idamay na natin, letter B, bago tayo mag-break. What is the channel capacity? Channel capacity is the speed of the information. Capacity. So the channel capacity we know is the reciprocal of the bandwidth. So that will be equal to 1 over 0.2107 second per bit. And that will be equal to bit per second. Okay, pasend po.
Channel capacity. Ano pong sagot? 4.70. Aha. O, di nila ang class. Ang sagot ay 4.76. Ano? Idea na. 4.7461. Okay? 4.74. Yun ang naging sagot niya. 4.70. No? 4.74. 61 beats per second. Yan. And then, class, would it be okay pala na itapos ko na aring number 20, tapos mag-discuss lang ako ng intro tungkol dun sa inyong experiment, and then dismiss na po tayo. Tapos yung attention, next meeting na. Okay lang ba? Ana, so wala pa kaming na-finalize kung paano ang paggamit doon sa CogLab. Pero isend ko muna sa inyo yung experiment namin last time tungkol sa simple reaction time para lang kayo may backgrounder kung anong gagawin. Tapos pag na-modify po namin tatlo, yung pagkatapos ng meeting namin, kasi lagi kami nag-meet kasi nga may bagong system, ay di i-upload po namin sa GCR para ma-execute nyo po yung experiment. Yun naman pong experiment natin ay since siya ay sa CogLab, accessible naman yun sa inyo using your devices. Kaya hindi naman necessary na sa classroom gawin. At ang inyo ding mga experimenter ay not necessarily kayo at wala naman pong marami kayo mahahanap na respondent din na variety of factors. Clear ga po? Kaya marami talaga class na experiment nun ay hindi dito sa school ginagawa. Para maging ma-widen din ang inyong knowledge about yung performance in terms of different factor. Tayo muna. Di ako yung nagkaklase ng ergo. Okay. Tapos, solve na lang natin arihan para end na tayo. I think hindi na tama ga, hindi nyo na kayang i-accommodate kung mag-open ako ng panibagong topic which is attention. So, i-close ko na lang hanggang dito na muna. Tapos, attention natin next meeting na. Okay? So, tapos practice problem din tayo. 20 last. Okay? Yung iba naman class, edi mga equally likely at non-equally likely, ay palagay ko naman i-doable pa sa inyo. Try ko na lang ding mag-send kahit sa GC ng other problems that you can practice prior to Thursday or Friday. Okay. Number 20. Okay? 20,
After a while, the same problem. The sorter notices that the purchase order is collected as follows. If the purchase order, ano yun? Order, sorter, if the purchase order sorter use this information, what is the amount of information assuming not equally likely alternative? So, pansinin nyo kanina na ang ginamit natin dun sa ating equation ng H is yung formula number 1. So, ngayon, may given na probability na. Siga-diga ipipindot mo yung push button. Halimbawa, pinindot mo yung 0, ay di zone 0, ano yung order na product para doon. So, nakita natin dito na yung 0 at 2 ay mas mataas ang occurrence, tig 25%. Tapos, kung isa-sum up natin ito, baka kayo magtaka, 25 plus 25, 50, plus 15, 65, plus 5, 80. Baka sabihin nyo, ma'am, hindi 80%. Kulang. Ay di kulang ka ng critical analysis kung ganun. Kasi, ari class ay 3 to 9. So, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Ilan ga ari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times 5, 35. 35% ito lahat-lahat. Tigpa 5% sila. 35 plus 15, 50 plus 25 plus 25, 100 lahat. Naintindihan niyo po ba? Class. So, yun ang isa sa common problem ng estudyante kapag hindi sila nag-a-analyze. Nalito na agad. Ni walang thinking na dapat 100% ito. So, tandaan niyo po, if you're dealing with probability, you should be always 100%. Okay? So, kukumpletuhin nyo. Kaya pala A80 kasi yung iba ay naka-assign sa iba pang numbers. So, yan yung choices ng sagot to answer. Ay di kukunin po natin yung ating amount of information. Tinatanong lang naman sa atin is the amount of information H. And that is equal to the summation of the probabilities as our formula guide multiplied by logarithmic on base 2 of 1 over our probability. Okay? And that will be equal to ang 0 2 times aba, bakit parang kayo mali? Okay, kunin muna natin part by part. Ano? Parang something is wrong with the solution here. Okay. So, kunin natin yung summation ng PI. So, ang 0 ay 0.25 multiplied by logarithmic of 1 over base 2 of 1 over 0.25. Okay? Step by step solution muna tayo. Tapos, ang 1 ay 0.15 multiplied by 1 over 0.15. Tapos, ang 2 ay point 25 multiplied by 1 over 0.25. At ang 3 to 9 ay pitong beses, class. 7 beses na 0.25 times logarithmic of base of 1 over 0.05. Bakit 7 beses? Para hindi na ako magsulat ng 7 times noong para sa 3, sa 4, sa 5, sa 6, sa 7, sa 8, at sa 9. Gets po?
Class, kung bakit ko minultiply ng 7. Para hindi na ako magsulat pa. Yun din naman ang papatakan noon. Okay? Sige po. Pakisend po ng answer. Parang may mali din sa solution mo. So, inyo pong lagyan ng value, tas mag-come up po kayo sa summation na. Ano? So, take some time para isolve bawat isang part. I-check ko lang class kasi aring sa reviewer ay minultiply sa 0, sa 1, sa 2, and that's something very odd. Okay, troubleshoot ko lang. While waiting for your answers. Ana, solve nyo siya part by part ha. Nibbles. Pwede nyong ilagay kunwari class yung H0 para pinaka-guide ng bawat isa. H0, H1, H2, H39. Ano, para makapag-check off kayo sa isa't isa. Ako lang class ay nag-o-open ng other reference at mukhang mali aring ginawa ng tingin ko, sala aring sa review. Supposed not to be that way. Yun. Mali nga siya. Nakita nyo class aring solution dun sa review. Ay, nasa ang sagot nyo? Mas palagay ng sagot para maisulat ko. Aring kay Elevate, mali ang answer niya doon sa number 20. Mali yung process niya. Nakaka-confuse ito sa gagamit. 0.5, 0.41. So, class, medyo minsan, mag-iisip din, huwag kayong masyadong fully reliant sa ating resource material. Tanyo to, meron dito akong tinitingnan na answer key. Pero mali, hindi naman ganun dapat ang sagot. 0.41. Okay, bago kahit pa-impromptu akong umattend sa klase, class, ay may nag-iisip. Nag-iisip kung tama ba yung nangyayari. May formula naman guide. H3 to 9 po. Mali class, aling kay Elevate na ginawa. Okay, H3 to 5 po. 3 to 9 rather. Tapos class, hindi nga bountiful yung ating mga resources ng mga problems, maging sobrang resourceful pa rin kayo. 4105. Wala pa pong nagsasend ng isang information na kailangan ko.
1.51. Okay, 1.51. Okay, tapos pakikuha po ng total. Sakit ang ulo ko. Para class next week, ano na lang tayo, attention. Okay, total po, amount of information. H na lang. H. Two point. Okay, pakitotal po. Two point 92 bits. 2.92. Mali siya. 2.97 ang kanya. Hindi naman discrepancy yun. Mali ang formula talaga. The total is 2. Plus, ayan na ha. 2.92 bits of information. And then, kung tatanungin sa atin, ano ang bagong response time nito na nag-unequally likely na siya? So, following the formula A plus BH, so that will be equal to 0.3 plus, ano yung nasolve nating B class kanina? B is 0.2107, 0.2107 multiplied by your H, 2.92 bits, 2.92 bits. So, the value of the response time now, kanina ang response time natin ay, gano'ng katagal? 1 second per order. Eh ngayon, na hindi na equally likely, gaano nakatagal ang response time? Sabi natin, class, kapag equally likely, mas matagal. Kapag unequally likely, ay mas lumiliit, nare-reduce yung information kasi merong mga choices na mas frequently occurring. So, nag-expect tayo ng mas mababa sa 1 second per order. Yan, o di ka tama. Ana, nagigets nyo ba yung concept, class, kung bakit ko binanggit? Dapat mas mababa, dari unequally likely. So, that is 0.92 o 0.91, 52, second per order. So, mas mabilis kapag medyo meron kang familiarity dun sa ibang zones na mag-o-occur. This last problem is quite easy naman po. Ano sabi? What is the amount of information A if 8 signal lights? So, H will be equal to logarithmic on base 2 of 8, which is equal to, ano nga class yun? 1.40
kayo magkamali pa. 1.4427. 1.4427 ln of 8. So, that will answer letter A. Kung yung mga stimulus natin na 1 to 8 ay equal yung probability of occurrence, which is 1/8 each, ito yung magiging sagot. Ana, pakisagutan nga po. At para naman dun sa letter B, the probabilities of flights are changed as shown below. Calculate the amount of information and the redundancy. Ang gagawin natin diyan, magsasamahin natin yung mga may equal na probability. Para mas madaling mag-compute. Anyway, pasend muna ng H para dun sa letter A. At para natapos natin ang ating review. 3. Okay? That is 3 bits per second. 3 bits pala. Okay? At doon naman sa H na rin, ari namang sunod. So, yun ay multiple na probabilities. Gagamitin natin yung ating kanina na yung garni. Ito class, ana. So, that would be, kung yung 0.08 muna, ilan yung 0.08 natin? 3 beses na 0.08 multiplied by 1, ay mali. Logarithmic base of 1/0.08 ay plus dalawang beses class yung 0.12 plus isang beses yung 0.25 plus isang beses yung 0.05 plus isang beses yung 0.22. Yan. Pakisolve na lang po at pakisend ng final answer. Huwag mo pong pakatagalan ang pagsagot. Pwede mo pong i-partition ang sagot kung kaya pang isend. Yung unang term class, kaya nyong isend kung anong sagot? Yung sa point, gawin nyo na lang class ay garning code. H of 0.08. Para madali kong ma-identify kung para kaninang probability. Yung kabuuan na ng sagot. Teresa, whole na yan. 4.07, lahat-lahat na. Yes daw. Sige, hintayin natin yung iba kung ano magiging sagot nila. Ang sakit ng ulo ko. Para anak hindi, Teresa, iyong ulitin ang iyong sagot, baka ikaw po ay nagkamali. Hindi po yun ang sagot. Yan. Matthew, yung gang binigay mo ng H.08 ay para sa 0.08 lang or para sa lahat na? Okay, lahat na. So, di dapat H na lang ang iyong symbol. Hintayin natin yung iba. Ulitin natin. Yung sabi ko H.08 para lang sa dun sa probability ng 0.08. Di nilang sana yun. Kung nilahat nyo naman, ay di H na.
2.8053 bits. So, mapapansin ulit natin, class, na bumaba ulit yung amount of information conveyed or learned, amount of information learned from the situation, having it unequally likely. And then for the last one, we are being asked of the redundancy. So for the redundancy, class, so practice lang ha. Tiyak na madaming problem solving na ganyan. For the redundancy po, percent redundancy, this will be the last, redundancy equals, 1 minus H average over H max, amaga ako, multiplied by 100%. So that will be 1 minus yung average, edi ari po, 2.8053 divided by 3. 3 nga ba? 3 bits, yes. 3 close multiplied by 100%. Okay? And what will be your answer? Kung tama ang aking substitution. Anong ibig sabihin nga, class, ng redundancy? The amount, the reduction of information brought by the presence of an unequally likely occurrence of the outcomes. Yeah. 6.49%. Hindi naman kalakihan pala ang reduction. Ano? Kung tamang inyong sagot, 6.49%. Okay? So, 1206 times check. Show ko lang po sa inyo. Share na ako ng buong screen ko. Sakit talaga ng ulo ko. Chrome. Basta kayo naka-share na ng buong drive ko. Para hindi na ako maghanap kung saan ko ba nilagay na folder. Tapos, ano yung sinashare ko? Ergonomics. Ay, are. Nalito tuloy ako. Kasi noong nagkaroon ng bagong instructor, si Ma'am Bing, nung hiningi niya bago pa nagpasukan, binigay ko na lahat. Ako naman, class, ay pag materials, hindi naman ako hindi mag-share. O, tanyo, hindi papasukan yan. Amaga. Sure pala. Binigay ko na agad ng lahat-lahat ng materials. Para bago siyang instructor, adi alam niya. Re-review niya yung laman ng mga na-discuss before. Sorry, hindi individual. Lahat na po ng ating experiment ay group. So para may idea kayo sa next experiment, though RA sa design tools na ran, sa magiging next objective natin to conduct a deeper understanding of human information processing through conducting experiment concerning a visual stimuli. So, pwedeng mapalitan yan, depende kung ano yung laman ng COGLA. But most likely, class, ang gusto nating malaman ay yung reaction time. To measure how fast the subject will respond to a given stimuli, whatsoever is the content of the COGLA. Syempre, ay magvavary ulit tayo ng factor, which are the age and the color, o kung ano man. Ay, ito yung may backgrounder natin. Ganun pa ulit, o maglalagay kayo ng subject profile diyan, depende sa final na ma-send sa inyo. Tapos materials natin, you have Minitab Excel. If you have design tools, you can see also. But COGLAB is the main kasi syempre, pinurchase ng mahal, gagamitin. Tapos procedure, sabi dito, discuss here your own steps. Naging familiar naman na kayo, class,
Dun sa experimentation, pwede mo pong gamitin yung sa experiment number 1. After that you've been familiar with the experiment, then number 1, be seated. Number 2, discuss. Discuss doon sa iyong respondent. Tapos, ipag-trial mo na siya, record your data, tabulate, summarize, then perform your analysis until you're able to create a report. Maliwanag po ba sa bahaging yun, class? Ano? Yung procedure. Hindi ka naman magiget lost doon kasi yun ay similar procedure with the first one. Papalitan mo lamang yung ibang action items. Clear na po ba, class? Okay, tapos, yan, paprovidean kayo ng sample table para dun sa naging result. Pansinin nyo dito ay may kid, may young adult ulit, as may old. You have to answer a certain question coming from an article. Kung may revision man kaming gagawin class, edi tingnan nyo na lamang po dun sa mapapa-upload na material. Okay? And then, conclusion recommendation, your attachments. So, yun po ang ating magiging second experiment under the reaction time. Kaya, ating pong diniscuss yung ating Hick-Hyman law. So, hindi naman necessary na magkaroon kayo nung copy noon isinaw ko kanina kasi majority ng Hick-Hyman law application ay yung after pa ng ating midterms. Kaya ko lang naman din siya sinaw sa inyo para at least ma-establish sa atin yung simple reaction time na walang learning na nangyari doon is 0. At yung choice reaction time na nagbe-behave linearly because the reaction time will be longer as the number of choices increases. Do you have any question po with regards to the lesson today? So, ang gawin ko na lang ay wala. Itatanggal ko class yung mga part ang aking pinagsolban tuloy. Ang aking pinagsulatan ay aking isi-save at isasend ko sa inyo. Walang question para magdi-dismiss na tayo. Saving na po ako ng ating problem solving. Para share ko na. Wala na? If you don't have questions, and then we can leave po. Okay? Sige.